Yo, 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 what's up? Good morning na naman. At andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Alam nyo na, love you. Para sa mga hindi, di fuck you. Okay, so ang papanorin natin ngayon, semis na naman ng Pangil sa Pangil, Matira Mayaman Tournament, Mot versus Lanzetta. Last upload natin, Shay versus Six Threat. Para sa akin, Six Threat talaga yon. Ngayon, panoorin natin yung isang semis, Mot versus Lanzetta. Let's go! Grabe na pare, Zypher Philippines, aking ka! 3-0 pala si Lance. Focus! Shoutout sa mama ko. Nasa Ginoo, sa aking kaliwa. Abaw. Hindi niya mauna. Kapangat! Game! Isa pang todong sigaw para ganaan kaming dalawa. Come on! Balita ko! Kayo ni Six Threat ang nakatakda sa ating ginagawang torneo. Hindi ka na kailangan dito kasi mahina lang kaduelo. Kaya pala nandun yung mama ni Lance na naman sa likod niya. Okay, ginamit niya na yung mama niya sa intro, no? Kasi nga, last laban ni Lanzetta, pinag-rap niya tong mama niya. Para siya yung unang gumawa nun. So, kasi saya ng battle rap sa Pinas. Pinag-bars niya yung mama niya, sinama niya sa rounds niya. Tapos ngayon, di niya na raw kailangan. Makakaupo ka na, mama. Alam kong inaabangan niyo pero para sa hinahangad kong pwesto, wala akong ibang ilalabas ngayon kundi 100%. Ano kayo? Tol, game ka na? Oo, nung nakaraan, nagawa mo akong warakin, wasakin, dalagin. Kaya kung alam mo lang yung pagkakataong tumot, sobrang tagal ko ng dalangin. Mula kay Liplam, sa Maestro, sa Yumot at sa Ika-6, ako yung karmang babalik at kayo yung mamalasin. Tamang gante sa may panalong nagawa nyo na agawin. Dito rematch o revenge redemption to kung tatawagin. Kaya andito ako Mot kahit meron akong isang hangarin. Yun ay pawiin sa inyo kung ano dapat para sa akin. Lakas nun, binibuild up, ang ganda ng build up ni Lance dun sa ano niya, sa sarili niya, yung pampahype, no? Parang sinasabi niya, ibang klaseng Lance yung makikita nyo ngayon. Babawian ko lahat. Di nyo ako matatalo ngayon. Game! Kaya yung dream match nyo sa kanila ni Six Threat, huwag nyo nang ipilit. Ibabalik kita sa flip top kung gusto mong manatiling undefeated. Anong winawasak ko ni Simot? Isusunod na kita Six Threat. Pagtapos nun doon nyo sabihin na yung PSP scripted. At kung scripted man tumot, matagal niya ako dyan ready. Kaya pasensya at pasintabi sa mga pinang-setup lang na MC. Dahil dinamit lang ni Phoebus, si Mot at saka Shay para i-hype yung totoong finals na Lanzetta versus ST. Kinapos eh. Tama? Nabulol lang, pre. Bagong disenyo na Lanzetta. Alam niyo na kung sino to. Pumunta ako dito para ibadibag yung mga putapete niyong idolo. Hindi ako sumali para sa pera. Kukunin ko yung titulo pagkat higit pa sa milyon pag kayo sineben-zero ko. So, mas importante kay Lanzetta yung ibadibag tong mga to kaysa doon sa talagang cash price ng Matira Mayaman na 1,000,000. Ganda, lakas nun. Lanzetta kontra bida o sila sa Dehin's Hero. Kaya rumispeto ka at magbigay ka lang dahil ako yung undefeated dito. Ikaw nanalo lang kay Jay Black at kay Pisto kasi laban binibisto. Yung tinawag niyang vibrator na nakakuha sa kanya, beberkin mismo. Nasa walang mancha na to, akong makakauna dyan. Tamang wala, magkakaroon at yung may
Grabe, ang lakas ng ano dito. Pinapakita rito nila Zeta round 1. Sunod-sunod na punchlines, tas tumatatak talaga sa isip mo yung mga sinasabi niya. Gandang pampahype. Hype na hype mga tao siguro dito nung live. Sila tutubigay na pero parang nangihina. Oo, walang pahinga. Habang ako dinaan ko lang sa may gimmick, umabot pa sa kabila. Sinama ko yung mga kabarkada, pati sarili kong ina. Kaya paano ko nakuha yung milyon? Pinagawa ko sa iba. Na hindi mo na magawa kasi iniwan na siya ng lahat kahit ako sumunod ng tulay. Tandem namin ni Invictus buo pa rin habang kanila ni Suray nag-goodbye. Kaya aabutin ko yung pangarap kasama mga tropang ride or die. At dahil bawal si Akata sa Davao, ako kukuha ng ROI! Ikaw ngayon mo lang naranasan yung hate, tapos tinuturing mo na yung pagsubok tsaka dago. Putang ina mo, 8 taon ko na yan naranasan, pero kailanman hindi ako sumuko at napagod. Dinimanda ako ni Shernan habang ginugulo ni Apo. Kaya huwag ka magtaka kung ba't sa dulo ko aabot. Napaglanseto na sa entablado, ang lahat ay delikado. Di nga umubra si Liplang kahit sok na preparado. Kaya ka dedikado, kaya wasak sa akin si Gago. Kasi wala nang motivated pa sa Lance na desperado. Kaya tatak nyo sa may isipan, tanga hindi Pasko lagi. Hanggang to ay pagsisihan, sana hindi na sumali. Gago triple at bumawi, at hindi to yung kagaya ng dati. Pagkat banok magiging bidahan na Michi sa Kuragi. Slam dunk reference, boy! Sakuragi. Ang henyong si Sakuragi na bano sa slam dunk. Siya pala ang bida. Pero sa Slam Dunk movie, si Miyagi yung bida no? Si Ryota. Okay, round 1 ni Lanzetta, solid. Ang lakas nun. Parang isang angulo lang yung ginamit niya. Yung ibang klaseng Lanzetta yung makikita nyo ngayon. Parang mas malakas. Hindi nyo kayang talunin. Gusto ko yung sinabi niya, yung sa lahat ng sumali dyan na kampiyon, kangkong lang sila. Samantalang yung magkakampyon talaga dyan, magkakampyon pa lang, which is siya nga, si Lanzetta, kasi never pa siyang nag-champion dito sa mga sinalihan niyang malalaking tournaments, sa Buhay, Matira Mayaman. So, panoorin natin yung gagawin ni Mot sa round 1. Pero ang lakas ng round 1 ni Lanzetta dito. Yung BSP daw is scripted. Di naman sa diya ko sang-ayon. Kesyo para kami magtapat ni Sixth Street, kaya yung isip nyo nalason. Pues balik tayo sa kahapon. Si Enigma mismo yung humamon. Di naman kailangan ng tournament. Si Sixth Street mismo tumanggi nung pinagtatapat kami nung ahon. So, meron palang ganun na senaryo no, na hindi natin nalalaman. Pinagtatapat na pala ni Arik or ni Enigma, si Sixth Threat tsaka si Mot dati pa. Pero si Sixth Threat pala yung umayaw. Nilalaglag ka Sixth Threat ni Mot, oh. Takot ka pala eh. Boss! Bossing! Bossing, si Malupiton yun ah. Kamusta ang buhay-buhay? Binibiro ko lang to. Medyo may resemblance ng si Bonjing, pero unti-unti kong natanto. Ba't ko pa tatawaging bossing, di naman malupitong kaharap ko? Si Tupay ka ba, boss? Unang laban niya sa tournament, minura-mura airmat niya on stage, galit na galit, inaway. Sunod na laban, ginawa niyang pangsagip, gamit na gamit sa pakay. Ano yan? Pagtapos magrebelde, biglang sa gera, alay? Oh, nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF mong nanay.
minention ni Mut yung Rebelde, no? Tapos MILF, nasa Mindanao sila. MILF double meaning yung mom I like to fuck. Tapos yung MILF na mga pala yun, mga rebelde, grupo ng rebelde dyan sa Mindanao. Kalimutan ko na yung meaning eh. Pero yung LF nun, Liberation Front. So mga rebelde nga sila. Lakas din nun. Isa pa. Tapos magrebelde, biglang sa gera, alay. O, nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF ng nanay. Oh, mga tayo. Teka! Rebelde, gera, MILF, nanay, isa lang yung lumalabas. Ngayon alam ko na kung ba't mo hinahamon yung batas. Tanginan to, naghahanap lang pala ng kalinga. Stepdad, gusto mo iho? Pwes mali kayong pinasukan mo na liga. Si Pibus yung batas dito. Kasi lahat kaya niya ibito. Kontrolado raw mga hurado, naging sirkos na sanet. Habang ikaw pati sarili mong inatinaya mo para lang sa semis pumanik. Kaya nga kung magpupustahan tayo, kahit malus ka may balik, nanay mo pa rin yung mananalo kasi kay Pibus nakabit. Tinaya raw ni Lanceta yung mama niya para makapasok sa semis. Tapos kay Phoebus nakabit. Kabit na kabit siya ni Phoebus daw. Tapos nakabit, nakapusta. Nakasugal. Ganda. Sige, Boss P. Di na ako papalag. Congrats na in advance. Ba't ko pa isusugal lahat kung tatayan ni Lance? Tatayaan. Tatayaan ni Lance. Okay. Sadyang ulila sa ama kaya nga siya nagkaganto. Walang disiplinang naghulma, ulang asa, tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip-top, tumagos na yung tagpo. Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Kumatot ng puta sa gapo nung nakabuo sabay takbo. Kumatot ng puta sa gapo nung nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Ang ganda nun. Ang ganda ng fake choke ni Mot. Na-sell niya talaga yung Kahit ako, nauto eh. Tas pinana niya si Lance, talaga yung crowd, no? Tas kasama sa verso ni Mot pala yun. Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Ipapahanap, tas since wala nga papa si Lance, papahanap mo. Lakas nun. Isa pa. Flip-top, tumagos na yung tagpo kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Kumatot ng puta sa gapo nung nakabuo sabay takbo. Kumatot ng puta sa gapo nung nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Solid. Lakas. Hinamumot. Pasensya na pare kung masakit yung atake. Pero nabatid ko yung imahe. Kung batingin mo sa nanay mo kasang apang babae. At ganun lang kadali sa yung baskusin siya sa harap ng marami. Kasi lumaki ka rin di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki. Yung mama ni Lance gumagal. Tumatapik sa dibdib. Nay, para sa iyo yun, Nay. Yung mensahe ni Mot. Ganun lang kadali sa yung baskusin siya sa harap ng marami. Kasi lumaki ka rin di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki. Nanay ni Lanceta. Tumatapik sa dibdib eh. Ay, nako. Parehas lang tayong lumaki walang tatay. Pero yung moral mo at prinsipyo, patapon, basura. Nasa internet yung video, yung nagluwal kay Iho, pinagmukha niyang puta.
Narinig na kung sino-sino. Sa bayan nyo pa mismo, sa loob ng utak. Ikaw nga yung nasa logo ng Chiquito. Chichir ng tigpipiso kasi yung pinakiki mo sa nanay mo, malutong na mura. Oo, minura niya rin pala yung nanay niya nung ano. Si Lanceta, pinagmumura yung mama niya nung ano, kalaban niya si... Sino ba yun? Lipcram? Kalimutan ko na. Pero basta minura-bura niya yung mama niya. Kamukha niya yung sa Chiquito na chichiri. Yung tigpipiso nga, yung Chiquito, kamukha nga ni Lanceta yung singkit. Ay, pinatikim mo sa kanya, malutong na mura. Mani kasi yun, mani yung Chiquito. Pero minahal pa rin ang masa. Minahal pa rin ang masa nung kay Luxuria naghamon. Yung boses gayang-gaya, garangal at malagong. Pero munting paalala, si Mami Ani, single mama, sana gets nyo na ngayon kung kanino nito minana yung vibrator na nakaon. At ang kahiraman niya noon, yung best friend niya na solid, nice spot, magkabila ang dulo, tinotorid. Oh shit, life hack, kaya pala parehong paos kayo mag-broski. Dry cup, pinaghatian ba naman yung dildo na pang frosty? Ice pop! Prostitute, frosty, yung yellow, ice pop. Ganda rin. Ano? Puro damay nanay ba yung angle? Huwag kang maratel, Brad. Yan ay karmang dapat mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ipabalik din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Airmat after. Aftermath. Baliktaran. Ito na yung mga baliktaran ni Mot. Pero pakisabi sa iyo, Mami, paumanhin ko na involved. Huwag ka sana magtanim ng galit sa dami ko nasabing opinyon. Alam mo yung estilo ko na gamit, nagbigay lang ng malasakit para mas mabatid mo yung leksyon. Nabalibalik ta rin man natin, yung nanay mong si Ani, ina mo pa rin yun. Ganda. Ganda nun. Nanay mong si Ani. Ina mo pa rin yun. Bago ka magkaiyakan, nasan si Invictus? I-comfort mo na agad bago pa mag-emote to. Oo, kailangan nasa likod mo yung pat para may tagapat din ang likod mo. Grabe. Parehas malakas round 1 nila. Ang lakas din ng round 1 ni Mot, no? Para sa akin, ano to? Sobrang dikit. Makabigay ko ng tabla tong round 1 nila pareho. Or lamang si Mot ng sobrang konti lang. Siguro kung pupuntosan natin mga 0.5 lang ni lamang ni Mot dito. Mas gusto ko lang yung punto niya. Yung ano niya, kasi si Lance yung round 1 niya, binild up niya yung sarili niya, 'di ba? Yung malakas na Lance na yung kaharap niyo ngayon. Si Mot naman, yung pinapangaralan or sinisermon na niya si Lance. Nagbibigay siya ng aral pati yung kung ba't ganyan si Lance. Kasi nga, yung example niya, yung mama niya, wala siyang tatay, ganun. Mas maganda lang yung pinupunto dito ni Mot sa round 1 para sa akin. Pero parehas malakas eh. Dikit lang, sobrang dikit. Pero kung pupunto sa natin, parang lamang ng konting-konti to si Mot. Panoorin muna natin yung round 2. Mamaya natin i-judge yung overall. Ganda. Utang ina! Ma! Ano naman ito? Ikaw nga! Di ba may usapan tayo? Utang ina mo, madaya ka. Nagagalit ka sa nanay ko kasi dito siya sumampa. Eh di sana magdalin mo rin yung nanay mo, kaso patay na! Ay, buhay pa pala! Ay, buhay pa pala! Kaya naman! Sabi, yung mukha ni Mot, ba't pinapatay mo mama ko? Buhay pa mama ko. Yung mukha ni Mot. Eh di sana magdalin mo rin yung nanay mo, kaso patay na! Ay, buhay pa pala! Ay, buhay pa pala! Kilala niyo naman ako, magaling mag-art! Kilala niyo naman ako, magaling mag-magic! Putang ina, si Balakid nga na aktivista, ginawa akong nakakulong na adik. Laban kasi ni Lanceta tsaka Sak Maestro, parang sinabi ni Lanceta, nakulong si Balakid. Which is hindi naman daw totoo. Ewan ko, ano talaga. Putang ina to, ma!
Tangina, alam mo ba yung kasangdos? Balita ko, malaki yung TF nito. Tapos sa akin kulang at kapos. Alam mo naman palang malupitong kalaban, tangina, kakupal ka ba, boss? Basta Naunahan lang si Lanceta dito ni Mot na gamit niya yung malupiton angle, malupiton na ano na yun, pati yung kupal ka ba boss, tsaka bossing nung round 1. So narinig na ng crowd. Naulit lang ni Lanceta sa round 2 niya. gusto kay Sak Maestro na Davao Zero, ba't ako nag-step down? Talo kay J-Black at kay Pisto, tapos Lanceta sa next round. Alam ko nahihiya ka na mo, pero I know you felt proud. Kaya para sa best crowd, naghanda ako ng best round, Davao Gang! Handa na ba talaga kayong mapanood ko in person? Na-expose natin yung baliktaran niya na wak kasi nga bulok kanyang version. Na ginagamit mo lang yung ganung tugmaan para makabuo ka ng tension. Yung mama gagawing ang kasi yung bata gutom sa attention. Iko-connect sa nagwawala tas irarime sa fukuda. Yung style ko parang batang nakadede kasi nakasuso ka. Tapos yung ilaw ng tahanan gagawin mong kandila sa larawan. Hanggang yung Lancetang makananay daw ay hindi makayanan. Ganun ba yun? Paulit-ulit? Iisa lang yung trip? Ginagamit baliktaran parang iisa lang yung brief. Hindi yun. Ano yung daldal gagawin mong ladlad para yung mga masa nalilito? Pwes yung las-las gawin mo mang salsal tinapos mo lang sarili mo. Parang nakaraan ko ng laban, nag-snitch ka karat to. Kaya kung gusto mo ng baliktaran, lahat kayo ilalaglag ko pag tinayo. Parang palalaglag mo lang sa mga tropa mong adik sa Cavite, no? Gagawa ng album pa Consuelo. Lahat ng rapper dito, tinatangging nagmamariwana sila, tapos ikaw sa buwero. Ikaw magiging boses ng mga adik sa saloobin nila? Kalokohan! Paano mo nasabing panalo ka sa kung di ka pa nakakapasok sa looban? Kaya yung mga kwento niyang paigot ay baliktaran na impento. Kaya ibabaliktad ko yung mga binaliktad mo nang bumalik sa dating pwesto. Kasi ganyan yung style mo, di ba? Isisisi mo sa iba yung di mo matanggap na realidad. Inaasar mo si Surhenyo sa pambababae, ikaw nga itong dinakatanggi sa bilat. Niyang-ait mo si J-Block sa pagbebenta ng ticket, tapos nagbenta ka rin, Brad. Sobrang galing sa baliktaran, pati sarili, binaliktad. Paano mo yung style tol ng yung idol nila Ruko Hologami? Ayaw mo na. Si Mot din gustong marinig yun eh. Holo, baliktaran? Sige nga. Paano mo yung style tol ng yung idol nila Ruko Hologami? At pumatol, wag humabol, di nag-oo-oo ganit. Tila boso o sobalit, tigado o no o dagit. Saktong rifle sa yung idol, kita mo to, automatic. Fuck! Grabe yun. Lakas nun. Nakita ko na yun sa TikTok isang beses pero ang ano pa rin, ang lakas pa rin nun. Para siyang isa siya sa mga pinakamalakas na bara. Kasi yung holorime, hindi yan madali gawin. Holorime, yun yung style na lahat, buong linya, buong one line mo, tugma lahat ng syllable dun sa sa susunod na line. Sobrang hirap gawin ng konti lang na gumagawa nun sa sa flip top or sa kahit anong na battle rapper. Pero ito si Lance, isa siya sa mga magagaling mag-holorime talaga. Sila nila Invictus, ganun yung style nila. Tapos ginamit niya rin kasabay ng baliktaran ni Mot, no? Ulitin natin. Ano ba yung mga narinig ko? Di nag-oo o ganid. Tila boso o sobalit. Kita mo to automatic. Ganda nun. Kahit si Mot napareact eh. Solid. Pakinggan natin. Paano mo yung style tol ng yung idol nila Ruko Hologami? At pumatol, wag humabol, di nag-oo-oo ganit. Tila boso o
Fuck! Lakas talaga. Lakas nun. Solid yung ano na yun. Yung holorime na baliktaran na yun. Tapos, ano yun? Fuck! Di nag-oo, ganid, tila boso o sobalit. Yung sa noo. Tiga doon, noo dagit. Ang hirap lang kasi sa holorime, pag ginagawa mo yun, parang nababawasan yung meaning eh. Yung mahirap siyang i-connect pa rin dun sa mga susunod na linya, tapos nandun pa rin yung meaning. Pero si Lanzetta, parang ang dali lang sa kanya. Pero sobrang hirap gawin yan. Tapos may baliktaran pa. Respeto kay Lance, solid yun. Kupal na nagbarunong, bumangga pa sa lubong, bungangat na sa tumbong, nagkataong pabaliktad, siya'y tumanda ng paurong. Kaya sa lungat mararanasan, patumbang madadabayan, nakapa ang aapakan, utak niya sa karampakan. Ganun lang yun. Baliktaran pa rin, no? Makabaliktaran yun. Hihiga, dadapa, tutumba, hihiga. Yung utak nasa talampakan. Ang utak niya sa karampakan. Ganun lang yun. Nasa bottom, bomba, mala atomic bomb. At tamang tumutuma, bawat siya pang motifang. Parang mot-mot, short lang. Tanga corny yan. Dapat tum-tum, low drum, maratomican. Kaya oh shit, blow shit, nitong uhuging Thomas. Whole clip para COVID, iyong ubusin Thomas. MP5 na nilason, ang pesticide na binaon. So let us pray para kay Mok and let these bygones be bygones. Let us pray. Let us spray. Parang narinig ko na yun sa foreign battle rap sa Amerika. Let us pray. Amen. Kaya ano yata yun? Conceited. Yun. Pero malakas pa rin. Let bygones be bygones. Supot mong rap ay lilitaw, ya'y napakadaling gawin. Hubot-hubad na liligaw, wala nang babalik na rin. At tamang anagram niya laban sa may holo sapagkat di mo kayang baliktarin kapag tumutugma na. Tamang balat pa may bakas. Sa lamin na babasagin, ramdam agad siya ay malas na kahit saan pa man daling. Yung kabaliktaran niyang galing, kaliwat kanan man dating, walang talab sa may talas na kabilaan ng talim. Kaya alam niyo na kung sino talaga sa amin matindi. Parang bumising ka sa bangungot, umiiyak, humihikbi. Ano kabaliktaran pa rin ba ang panaginip? Ang sagot ko dyan hindi, dahil itong napaidlip ngayong gabi sa aking pilde. Idlip, pilde. Di alam meaning ng pilde, pero gumanon siya, so parang patay. Parang ano, no? Tigok. Lakas ng round 2 ni Lanzetta. Talagang pinatunayan niya na, ano, yan yung, ano, nag-prepare daw siya ng best round. Yan nga yun. Medyo ano siya sa umpisa. Tag dito, hindi lang masyadong malalakas yung punchlines niya dun sa angle na snitch si Mot dun sa mga kaibigan niya na nagda-drugs, no? Sabi ni Lance. Pero binuhay siya nung holorime na baliktaran. Ang lakas talaga nun. Grabe. Yung makalimutan, kita mo to, automatic. Solid. Ang hirap isipin ng mga ganun. Grabe. Ganda. Sinabi niya rin yung kung gaano ka, in-expose niya rin kung gaano kadali yung baliktaran na ginagawa ni Mot. Wak daw yun. Wala raw ligtas yun sa holorime ni Lanzetta. Kasi lahat ng letra tumutugma. Di niya kayang baliktarin yung mga yun. Last ng round 2 ni Lanzetta. Tingnan natin yung round 2 ni Mot muna bago natin i-judge. Pero solid, ang hirap pabulin nun. Yo! Nabanggit niya. Oo, kay Pistol tsaka kay J-Black. Nagmukha akong alanganin. Kasi nakipagkasundo sila sa dami ng bilang ng linya na susulatin. Kasalanan ko bang tumupad sa usapan na nagawa nilang dayain? Kasi kung mas mahaba yung mga rounds nila, talagang magmumukhang mas marami yung nasuntok nila sa akin. Parang ikaw,
Usapan natin, 48 to 50 lines. Tapos yung rounds mo, ang haba. Kaya pala sa messenger, puro ka paalala. Tanginan to, kabadong mandaraya. Pues wala na akong pake sa opinyon ng mga leche. Lalo na kung di nyo naman alam yung nangyayari sa likod ng lente. Tangina ang ingay! Pero yung suntok ang hihina kung i-rate nyo. 4-bar setup na marahan, sisigaw padahan-dahan, dulong punchline, babagalan, sabay goofy face. Oh, yun ba yung bagong disenyo na lanseta? Ba't parang duplicate, bro? Eh ganyan na ganyan din ako bumanat ng mga rookie days ko. Kaso yung mga linyahan nito, ewan ko sa'yo. Ani mo'y pilay. Panggap ka ng sa nagawa ng seta. Ba't ba ang dami mong singit-singit? Masabi lang siksik, paulit-ulit yung mga giit-giit. Sinisigaw pa ng pilit-pilit. Pag pinakinggan, parang ang sikip-sikip. Pag nagsusulat ka siguro, all caps, tas dikit-dikit. Sulat doktor kapag lumetra, nagmamagaling sa titiktok. Yan ang bagong disenyo ng reseta, tatak nyo sa isip nyo. Di nyo mapansin sa mga bara niya? Puro drugs na tema yung patok. Habang nagte-therapy session si Akata, ito nagre-recommenda ng gamot. Kaya pala galit ka kay Apo, kasi gusto mo ikaw yung nurse. Dinidis mo kanyang kurso, makapagsimula lang ng discourse. Kasi mula maikumpara kay Sayad, ginusto niya na rin maging isa sa kamao. Kumulab kay Tats, baka mailakad, kaso di rin nasalo. Kasi si Arik di pumayag hanggang sa naging tanggal na to. Yung uprising hindi nagbukas palad, yung pa naging sampal sa'yo. Ano, masakit? Pues balik tayo sa reseta, baka sakaling gumaling. Kaso mas lumalim lang yung sugat nung nagkapit patalim. Ngayon si Anigba lagi kinukupal sa mga linyang matabil. Parang reseta nga yung sulat, laging may arik sa papel. Reseta, yung reseta ng doktor, yung may RX. Letter R tsaka letter X lagi doon. Tas Arik. Si Arik, nickname ni Enigma. Laging may Arik sa papel. Arik sa papel. Ganda. Anong katwiran mo kay Sir? Hindi patas yung bayaran sa liga? E nasa wak ka na kir? Yan, hinilera ka tuloy ni Enigma kinakrak at kahir. Malaking bayad yung request kaya mabilis din na nag-flop yung karir. Nakuha mo nga yung TF, paalis sa Ingles, get the fuck out of here. Ano yun? Nakuha mo nga yung TF, paalis sa Ingles, get the fuck out of here. Magka-connect yun Wait lang, isa pa, balikan natin. Malaking bayad yung request kaya mabilis din na nag-flop yung karir. Nakuha mo nga yung TF, paalis sa Ingles, get the fuck out of here. Nakuha, get, TF, the fuck, paalis, out of here. Get the fuck out of here. Yun nga yun. Pero simula nung nakalas, yung kakupalan, dumalas. Hinayaan kung di naman kawalan. Ayan, kawalang yaan yung lumabas. Bakit? May beef ka dun kuno? Pagtapos ka, bigyang pangalan? Yung malaking dahilan kung ba't ka nabuo sa ibang liga mo, sinisiraan? Sa bagay, kapag gawa-gawa nga yung gulo, talagang malakas pagkakitaan. Kung walang utang na loob, sa palabas na lang binabayaran. At ang bago niyang pinapangalandakan, ang bagong hari ng tugma. Taas ng gustong maabot, pues papatunayan ko sa'yo, hindi yan tumutugmang pasok. Kasi kinurunahan yung sarili. Teka, ito nakita ko to sa TikTok ba o Reels? Ang ganda na ito. Sa mga hindi nanonood ng NBA or basketball, ginawa dito ni Mot yung yung mga celebration sa NBA. Nakita ko na to sa TikTok pero kung nanonood ka talaga ng basketball, magigets mo rin naman to agad yung mga ginawa dito ni Mot. Panoorin natin, game. Papatunayan ko sa'yo, hindi yan tumutugmang pasok. Kasi kinurunahan yung sarili. Hibang natot na bubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo, puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Ang dami mo ng olats. Diyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Kaya mag-isip ka kahit konti, di ka pa kilalang alamat o nagmarka sa ganto.
Diyan ang itatak mo sa kukote, mahiya ka sa balat mo. Kasi astang malakas to, pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar, mangunsume, pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang bata pa ako eh. Ano, pumutos ba yung adali niya? Yan ang bagong baliktaran ko ngayon, sa aksyon ko pinakita. Sipin mo yun, dinaan ko pa sa selebrasyon para lang sabihin wala kang tira. Hanggang dulo, no, yung celebration. Ang ganda nun. So, kung di ka nanonood ng basketball nga or NBA, ginawa ni Mot dito yung mga celebration sa NBA. Siguro may mga marirecognize ka na konti. Yung kay LeBron, yung kay Steph Curry, yung Night-Night. Pero ang dami nun, lagpas 10 yun. Ibalik natin, tapos try natin isa-isahin. Ako kasi kahit ako, hindi ko kabisado yun eh. Nanonood daw NBA ha. Pero nakikita ko yun. Di ko lang siguro kabisado kung sino yung mismong gumawa or Hindi yan tumutugmang pasok. Doon pa lang, tumira si Mot. Kasi kinoronahan yung sarili. Kinoronahan, Lebron. Hibang natot na bubu. Di ko lang kung sino yan. Dapat sa'yo nananahimik o Kobe. Laban nila sa Spain nung Olympics. itulog mo na lang. Curry, Night-Night. Kasi ang laki ng ulo. To, sino nga pala to? Maraming gumagawa na ito eh. Di ko lang kung sino yung mismong gumawa talaga niyan nung unang gumawa niyan. Puro buhat ng bangko. To si Dwayne Wade yata yun. Si Dwayne Wade Raise the Roof. Di namang kaya bitbitin. Rock the by Baby, si Russell Westbrook. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba sa To si Lebron pa rin to eh. Lebron yun. wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Trae Young to, si Trae Young. Ice Cold. Iyan dami mo ng oras. Kay Jordan yun, yung shrug. Shoulder shrug. Diyan sa estilo mong paikot-ikot lang. Si Harden yun, yung ganyan yung cooking celebration niya. Kasayang ka sa oras. Dame time. Kaya mag-isip na kahit konti. Too small. Sino yan? Di ko alam. Muta ko na kung sino yan. Di ka pa kilala ng alamat ko nagmarka sa ganito. Diyan ang itatak mo sa kukote. Carmelo. Yung pag nakakatres siya. Mahiya ka sa balat mo. Ice in my veins. Si D'Angelo Russell. Kasi astang malakas to. Pero yung angas Muscleman, di ko alam. Maraming gumagawa nun. Eto si Trae Young na naman, yung nagbow siya. Yung nagbow siya sa, kalimutan ko sino kalaban nila. tumutupi. Madalas mang asar, mangunsume. Si Kevin Love yun, yung nag-McGregor walk. Pero pag Kevin Love ba? Di ko alam si Kevin Love ba yun. Pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar, mangunsume. Pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang Lebron ulit. bata pa ako eh. Si Pat Beverly, yung too small. Ano, pumutos ba yung adali niya? Yan ang bagong baliktaran ko ngayon, sa aksyon ko pinakita. Sipin mo yun, dinaan ko pa sa selebrasyon para lang sabihin wala kang tira. Ang hirap din ang ginawa ni Mot dito. Tapos ang ganda rin ng mga kada sabi niya ng celebration, nakakonect dun sa linya niya. Okay? Ganda. Naisip niya pa yun. Lumaban yung round 2 dito ni Mot, pero para sa akin, lamang pa rin yung round 2 ni Lanceta. Siguro, mga 1 puntos, ganun. Lamang si Lanceta dito sa round 2. Pero ang lakas din ng round 2 ni Mot. Iba talaga yung ginawa ni Lance, yung holorime na baliktaran. Grabe, ang hirap. Tas ang lakas pa ng pagkaka-deliver niya. Lakas. Nakangiti. Alam niyang panalo siya sa round 2 eh. Bigay ko yung round 2 kay Lanceta. Siguro mga 1 puntos yung nilamang niya. Kasi lumaban naman yung round 2 ni Mot. Ganda rin nung yung scheme niya na yun, celebration. Mas malakas lang talaga yung kay Lanceta. Panoorin natin yung round 3. Lanceta naman yung round 3! Mamaya na. Galit ba sa akin si Arik? Alam mo ba kung bakit ko kayo nilalampasok, nililigpit? Gago ispay ako ni Arik, pinapatrabaho kayo ng inche! Love you, Arik, man. Para sa ito, Enigma, itong round 3.
Lanseta na may round 3 dyan! Kahit gustuhin pa ng mga fan, aanhin nyo yung Lansetang Desperado kung lulutuin din naman. Time! Time! Ay! Kita mo? Rinig mo? Kung gaano sila kalungkot? Alam mo ba yung kinakain mong galing sa nakaw, paano mo yan nalulunok? Di ba tamang tahimik siya ngayon? Para mawala dahan-dahan yung tunog? O sadyang alam mong yung mga bayag na hurado yung bahala sa'yo magpalusot? Kayo ngayon yung tatanungin ko. Sino sa dalawang tusong nandito ang mas marumi maglaro? Kayo mga nanonood sa video. Ako na siyang madaya dahil ginamit yung ulo at talino. O si Mot, tanga, wala nang mas nakakadiri pang manalo dahil sa buluto at bito. Luto tsaka Vito Angles na naman, no? Yun yung mga kalaban kasi ni Mot, mga controversial eh. Yung una niyang laban, J Black. Panalo si Mot, tas Vinito, naging si J Black, tas nag-back out si J Black. Tas yun. Tapos yung next round ni Mot, si Pistolero, ni-review ko rin yun. Para sa akin, panalo doon si Pistolero. So, luto yun para sa, sa iba ring nanonood, no? Kagaya ni Lance. Yun yung sinasabi ni Lance dito. Fuck that shit, Mot. Malaking respeto ko sa'yo. Pero nung laban mo kay J Black sa Cebu, sinisi mong bias yung madla. Eh bakit si Six Threat nung dumayo sa gabok, binadibag si Akata? Ganyan yung kampiyon? Puro rason? Tanga, di tayo pareho. Tandaan mo nung huling apak ko sa Davao, katapat ko mismo sa maestro. Minura ko yung Pangulo! Tanungin mo si Mr. Rodrigo! Pero dahil sa tapang ko, tanggap nila ako, kaya buhay ako at nandirito. Hindi ako kagaya ng mga tuta ng palot ng putang inang chinito na onting demanda lang bigla-bigla ang nagdidelete ng video. Tinira niya si Phoebus, no? Ayos lang, tanggap kong madaya ako sa paraan na madupang. Kung parang Carlos Yulo lang naman yung mga tropeyo mong napalanunan na kahit magsuot ka ng palamuti at sa alahas mo tabunan, walang silbi ang iyong ginto kapag kalaban mo magulang. Carlos Yulo, walang silbi yung kanyang ginto pagkalaban mo magulang. Kasi si Carlos Yulo nga, di ba, nag-trending sila ng pamilya niya. Yung sa mama niya na parang tinatakwil siya. Ganun. Yung sinasabi ni Lance dito. Carlos Yulo, anong silbi ng ginto kung kalaban mo magulang? Kasi ikaw, ayos lang yan, Mot. Huwag ka malulungkot. Pag bumababa na yung tama ng battle rap sa'yo, anong bahalang magpasundot pero hindi kita inuudyok. Pinapalakas ko lang yung loob. Dahil tignan nyo naman, tangina, yan ba yung champion, yung mga crowd sa'yo tulog? Kaya sino ba si Mot kapag kukumpara yun? Batang may bimbo sa likod sa matandang puro na rason. Sana di mo palimot, ganyan yung totoo na tom. Damahin mo yung tibok na sa yung puso ng kampiyon. Di ba? Ganun lang tayo kasimple, pre. Unang laban mo dito, ganun lang kadali. Pero tangina, ang dali mong mapaghinaan kapag gumagawa ka ng mali. Ngayon ibabalik ko sa'yo at sa katawan mo itatahi. Ipapanood ko yung nangyari at para sa'yo maibalik. Hindi. Nawala si Lance dito, no? Parang sinusubukan niya mag-freestyle para maitawid niya. Pero nawawala talaga siya. Hindi pwedeng mawala eh, pero babalik tayo. Ayos lang sa'yo na matalo dito dahil kung ka naman sasampa. Ang kaso kulang yung kapal ng mukha mo para humarap ka sa kanya. Ganto ba yung idol nyo? Tangina galawang alkansya? Nagtayo pang pesonet talagang laglagan ng barya! Ano ngayon ka lang nakaramdam ng mga bala na direkta? Huwag mo sabihin gawa-gawa lang totoo na sa YouTube yung ebidensya.
pasensya, parang kumakain ka na lang ng barya. Ganyan pagpalyado na sistema. Mga alaga ni Arit, Arit, alaga mo. Tanong ano nangyari? Di mo naman pwedeng sabihin kay Anigma na kaya ka nandito kasi si Pibo sa iyong kumpare. Anong flip top? Tunay lang ba mananatili? Ba't nanatili itong kunwari? Ako kung di lang ako ban sa may flip top, sa isa buhay ako sasali. Kasi kung talagang mahal nyo si Arik, ba't wala nga yung mot na sa may flip top na napapanood? At kung talagang mali kaming taga-Rabo, ba't nung lumitaw kami sa PSP, bigla kayong nagsisunod? Kami pinabayaan ni Anigma, hinayaan kusang lumubog! Kayo ba kung pusong inalagaan niya yung sinong walang utang na loob? Parang may dinaramdam talaga to si Lance, no? parang inaano niya. Kinikwento niya yung mga tunay na pangyayari. Di, ganito yun. Ganito talaga yun. Kung walang mali, bakit kayo sumusunod sa amin sa PSP? Kaya, pasensya Arik, pero oras na para buuin yung mga nasira. Wala na akong maisip na dahilan para bumawi sa'yo, pero ito lang yung aking nakita. Yung sa wakas! Yung 6 at mot sa flip top nyo na ulit yan makikita. Dahil yung ninakaw ni Phoebus na mic chop, ibabalik ko na kay Anigma. Kasi ako kahit matalo, okay lang pre. Kung ano man kalabasan, ayos lang sa akin kahit pangit. Kung matalo ako sa'yo ngayon, tol, congrats! I know you really want it. At kung matalo man siya, tol, at yung mga wish nyo di na granted, tandaan mo lang, manalo matalo pag di flip top, hindi counted. Parang tinira na dito ni Lance yung ano, no? Yung parang inano niya na yung flip top tsaka PSP. Doon na yung angulo niya. Hindi na nakadirekta kay Mot. Tandaan nyo, pag hindi flip top, hindi counted. Ganda rin nun. Solid yun. Ibig sabihin, walang kwenta tong PSP. Parang ano lang talaga, pera lang talaga habol ng mga sumasali dyan. Last line. Alam ko naman kahit lumawang ako, basta makadikit to, siya yung panalo. At para lang ako yung makaabante, kailangan ko pa siya ng ilang paso. Kaya sa pants mo, tsaka mga hurado, sa tingin ko ay malabo, tara round 4, freestyle lang tayo kung game ka pa para mas lang. Hinamon ng round 4 freestyle. Si Raul ka talaga, Lanceta. Pero para sa akin, ito yung mahina niyang round sa lahat ng binitawan niya. Round 1, round 2, round 3. Round 1, round 2 ang lalakas, no? Pinakamalakas niya yung round 2. Tapos yung round 1, gusto ko yung ender niya sa round 1, yung Hanamichi Sakuragi. Tapos yung round 3, ito parang hindi lang nakadirekta yung iba niyang lines kay Mot. Tapos yung angle niya nga about sa flip top, about kay Anigma. Tapos yun, maganda naman iba niya sinabi, yung ibabalik niya na yung dream match ni Mot tsaka ni Six Threat sa flip top. Kasi nga parang siya yung mag-uudlot nun dyan sa PSP pag tinalo niya to si Mot. Pero yun, para sa akin ito yung pinakamainang round ni Lance dito sa lahat ng rounds niya dito sa semis. Pakinggan natin sasabihin ni Mot. Gising pa. Walang bago. Dinaan mo na lang lahat sa mga linyang komplikado. Congrats, pag-upload ng laban, malaki rin yung chance mo manalo. Kasi pang internet yan lang at hamo. Sa replay na lang magago. Ako sa mismong ganap, pumupuntos yung sapak sa nanonood sa kahurado. Kumbaga sa live, ikaw yung pay-per-view, ako yung sa mismong harap ng entablado. Doon pa lang alam mo na kung saan mas napapamahal yung tao. Pero speaking of pay-per-view, 100%. 100% yan ang lagi niyang dinudulog. Basta ilaban yung si ganto, si ganyan, tapos freestyle na yung ibubuod. Kaya anong gusto niyo ng 100%? Huwag mong gawing tanga mga nanonood. Pinapaangas mo lang yung mga salitang babawi ako sa susunod. Ganda na naman ng mga pinupunto nito ni Mot. Sinasabi niya nga na
yung mga sapak ni Mot, effective both live tsaka sa replay. To si yung kay Lanceta naman parang puro replay, sa replay lang baka siya magkaroon ng chance sa manalo. Tapos yung yung laging sinasabi ni Lance na sige, laban mo ako sa ganito, naghahamon lagi ng malalakas. 100% na Lanceta raw papakita niya. Tapos mag-freestyle lang pala, Pinapaangas niya lang daw yung bawi ako sa susunod, sabi ni Mot. Ganda ng mga punto ni Mot. Napaangas mo lang yung mga salitang babawi ako sa susunod. Kasi kung meron ka talagang 100 power, dapat kada laban gawin mo na lang, brother. Buti pa yung pay-per-view ng PSP, talagang 100, lahat na ng battle. Hindi katulad mo, ang daming palusot. Sa bagay, di mo nga kayang dumirekta ng atake at suntok. Ang dami pang pasakaye para lang yung mensahe manuot. Kaya pala ang hilig mo sa beatbox. Ang daming pautot. Pero nag-iba na ng tunog. Biglang nagbago yung estilo. Naging intriga na yung tipo. Yung dating technical, pangangalkal na yung technique at naging showbiz na yung bisyo. Kasi mula nung mawala yung init niya sa flip-top, sa sunugan na nakibaga. Tinitira si Enigma sa atwirang, di raw siya nagpapabata. Kaso yung umugan biglang lumisan, ngunit di siya naantala. Nung sa PSP lumipat, si Looney naman yung ginambala. Di nyo napansin? Sa malalaking pangalan sinasagi yung patama. Paandar para uminga yung karir at mas humaba. Habang umu-overtake ng liga, kada tawid patay bahala. Kaya paano di magkaka-impact yung mga linya mo sa gasa? Kaya nga, nung sinabi niyang nakakulong si Balakid, si Sak na pareak parang nagulat sa detalye. Kasi di naman talaga nakakulong si Balakid, nagparehab lang ng sarili, yun ang lehitimong nangyari. Sarili ng kaibigan, siniraan yung imahe. Makapag-semis lang si pare. Alam niya kasing di kayo nagpa-fact check kahit X na yung sinasabi. Pues ako naman babawi, ikaw naman aking titimbre. Nung PSP Cebu, di ba nagigiyang ka ng pasimple? Sa amin nila kay Ram at ni M-Site, binibigay mo pa ng libre? Sabay sabi ng tol, tikman nyo to, yung galing nyo magiging triple. Snitch ka talaga, Mot. Yung sinasabi, pinapatunayan mo yung sinabi nila sa round 2, snitch ka. Nilalaglag na yung mga nagda-drugs. Ay, naku, Mot. Sabi ng tol, tikman nyo to, yung galing nyo magiging triple. Kaya pala tenyos in the game, hindi pa rin nga nahuhuli. Sa bibig na lang galing yung ebidensya. Pero di natatakot sa sistensya. Palibasa yung tatay ng kaibigan niyang si Invictus, mataas yung posisyon sa isang kilalang ahensya. Di ka ba nakukonsensya? Laman ng mga kanta mo tungkol sa gobyerno, kunyari di gusto. Isa kang hipokrito, Diyos ko. Ikaw rin pala umaabuso sa sistema na binabatikos mo. Ano hindi? Huwag ka magagalit. Paumanhin ako na Dawit. Bakit? Anong pinagkaiba niyan sa ginawa mo kay Balakid? At ang paborito niya na adlib, ganun mag-wordplay, putang ina nito. Pues take your own medicine kasi nagtuturo ka ng mali. Di ba nagtitake ka rin ng heroin, nagtuturo ka ng mali. Nag-uudyo kapag gumamit, nagtuturo ka ng mali. Sinabi mong nakakulong si Balakid, nagtuturo ka ng mali. Nagtuturo ka ng mali. Ginamit niya, magkakaibang meaning. Nagtuturok o nag-i-inject. Nagtuturo, nagtiteach, tapos nagtuturo yung nagpo-point. Ganda ng mga dito ni Mot. Tulong si Balakid, nagtuturo ka ng mali. Tangina nito, nagpapakalat ng maling akala, tas ililigtas yung sarili sa simpatsya, paawa. Sasabihin nagbago na, pagtapos manggulang, patay bata. Tanga, hindi ka sober, yung mga sinasabi mo lang, yung walang tama. At last, sabi niya kanina, humina na daw masyado. O baka mas kailangan ko lang yabangan. Pues 15 panalo, pinakabatang kampyonato, nakabakat na sa pangalan. Kaya nga lahat kayo gusto ko matalo, pero di yun yung sapat na karangalan. Kung di nyo naman kayang tapatan o mabago yung naitatapos sa kasaysayan. Grabing ender yun ni Mot. Solid yun. Si Mot,
hindi niya niyayabang yung mga ano niya, no? Pero yung sinasabi nga ng mga tao, humina na siya, hindi na siya yung dating Mot. Ngayon, nag-angas na siya. 15 panalo. 15 panalo. Pinakabatang kampyon. Grabing flex yun. Gandang ano nun. Achievement nun. Tapos yung di raw kayang mabago yung naukit niya sa kasaysayan. Kasi siya lang talaga yung nakagawa eh. Wala na iba nakagawa nung ginawa niya eh. Lakas. Para sa akin, round 3 kay Motto. Malinaw sa akin yun, yung round 3. Ang ganda ng mga ano niya, ng mga punto niya. Para sa akin, yung punto yung, yung round 1 ni Mot, tsaka round 3 niya, mas maganda yung mga pinupunto niya kaysa kay Lanceta. Malalakas yung punchlines ni Lanceta, pero kay Mot kasi, parehas malakas eh. Yung punto, yun nga, yung laro sa salita. Tapos yung mga angles. Para sa akin, round 1, dikit, lamang si Mot. Round 2, kay Lanceta yon. Pero pumalag yung round 2 ni Mot. Bigyan na lamang si Lance na mga 1 point doon. Tapos ito, round 3, kay Mot. Lamang si Mot dito kahit 1 point. So parang lamang lang si Mot dito ng 0.5 dahil yun sa round 1 niya na 0.5 na lamang niya. Dikit tong laban na to pero kay Mot ako dito. Malinis sa akin yung kay Mot. Buo loob ko dun. Walang duda-duda. Pero ang lakas ng round 2 ni Lance. Solid din. Lumaban lang talaga yung round 2 ni Mot eh. Nahabol niya ng konti eh. Dahil dun sa scheme niya ng celebration. Ganda rin nun. Pakinggan natin. Sino nalo? Sa pangil, Davao City, Matira Mayaman. Ang mananalo dito, mag-a-advance sa finals ng Matira Mayaman at magkakaroon ng pagkakataong magkamit ng 1 milyong piso at diamond ring. Ang boto ng hurado, 6-1. Panalo si Mot! Ayos. Panalo si Mot dito, 6-1. So, ang maglalaban talaga sa finals, yung itinakda, 6th threat versus Mot. Yan. So, panoorin natin kung sino yung mananalo sa kanilang dalawa. Inaabangan to ng lahat. Congrats pa rin kay Lanceta. Lakas nun. Grabe yung holorime na baliktaran. Siya lang gumawa nun. Solid. Ayun. Hanggang dito na lang muna tayo. Paalam!